come again, sir? May isa pa tayo ipapakita dito na ikakaayaw po ng mga DDS. Ayaw nilang marinig, ayaw nilang makita yung mga ganito ho, mga bossing. Ano? Ang Pangulong Bongbong Marcos po talagang talagang gumagawa po ng paraan eh. No? Yung pangarap niya na magkaroon ng 20 pesos na bigas, talagang tinatrabaho eh. Ulitin ko ho, no? Hindi naman ho tayo mga DDS lahat dito. At alam naman ho siguro natin kung ano ang pagkakaiba ng pangarap at pangako. Hindi naman po tayo parang utak ni Inday Sara Duterte. Na ang ibig sabihin para sa kanya ng pangarap at pangako ay iisa ho, mga kababayan. Ngayon, paano po natin nasabi yan, mga bossing? Sabi dito ni Pangulong Bongbong Marcos, wala na pong babayarang amortisasyon, interest o surcharge ang ating mga magsasaka. Sa kanila na ang lupang matagal nilang pinaghihirapan. Agoy. Yari na naman. Bakit to? Masakit yan sa mata ng mga DDS na ang ginagawa ng ating Pangulo para po sa mga kapwa nating Pilipino. Ano sabi pa sa ilalim dito? 10.8 bilyong utang ng mga magsasaka. Burado na. At sinigurado ko po na kinuha ko po, in-screenshot po namin mismo doon sa post ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano po? So ngayon, mababawasan yung mga gastusin po ng mga magsasaka. At syempre, bilang isang magsasaka, masaya yan. Ano po? Yung matagal mo nang inaasam-asam na lupa na pinagtatrabahuhan mo. Ano po daw? Kanila na. Ayan wala na pong babayarang amortisasyon, interest o surcharge ang ating mga magsasaka. Sa kanila na ang lupang matagal nilang pinaghirapan. Sabi ni Josephine Sadicon, yan ba ang sinasabi na walang nagagawa si PBBM? Alam niyo naman po yung mga nagsasabi lang naman po nun, mga bossing, naririnig at nakikita na nila to. Kaso mga nagbubulag-bulagan lang ho. Para kasi naging idolo na nila ang mga Duterte. Kahit anong mangyari, Duterte pa din kami. Yung mga ganun nung katwiran. May pinakita na tayo. Pinakita natin mga ganito, ganyan. Hindi maipaliwanag ng mga confidential funds ni ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Kahit anong mangyari, Duterte pa din kami. Bisa matatawa ka na lang, huy. Yung tipo bang sumasalampak na sa kanilang mga pagmumuka, pero pinipilit pa din nila yung sarili nila. Duterte pa din kami. Kahit wala na po silang masabi na dahilan kung bakit Duterte pa din kami, Duterte pa din kami. No? Kahit nakikita na po nila yan, ayan, yung mga magsasaka natin ay napapasaya ng ating Pangulo. Duterte pa din kami kahit anong mangyari. O kaya sasabihin nila, naku, pakitang tao lang yan si Bongbong Marcos. Ganyan ang estilo ho ng mga DDS, mga bossing. Kaya ang masasabi na lang natin sa kanila, pagka sila sabi, Duterte, Duterte pa din kami. Di kayo na Duterte. Di ba? Paano ko nasabi na talagang pinipilit, na makamit yung pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos? Kapag bumaba po yung mga gastusin ng mga magsasaka natin, syempre, posibleng bumaba din po ang presyo ng bigas, mga kababayan. Ganyan lang naman po. Pag mababa ang iyong puhunan, pwede mong ibaba ang benta ng iyong bigas. Ganon kasimple ho. At yan po, yung mga binabayaran nila dati na amortisasyon, interest o surcharge, wala na po. Di ba? Wala nang nakapatong sa kanilang balikat na mga bayarin po.
mga bossing. Ganun kasimple po. Bakit kaya hindi nagawa ng dating Pangulong Duterte itong mga to? Ano po? Ang mas malaki pa naman yung ano nun, yung sinasabing presyo ng bigas daw na dapat niyang i-achieve. 7 pesos. Di ba? Ito, yung lagi nilang sinasabi, si Bongbong Marcos nyo, wala namang nagagawa yan. Si PBBM, ano nagawa niyan? Yan. Pagka naman po pinakitaan nyo ng nagawa, mga bossing, ang sasabihin niyan, naku, hindi totoo yan, pakitang tao lang yan. Ano? Ganyan po. Kasi ang magaling lang sa kanila, yung iniidolo po nila. Ang magaling po sa kanila, yung ay ka puto, patayin kita dyan. Yung ganun lang. Yung mga ganun po. Ang magaling ho sa kanila, yung mahilig yung mga mahilig magbintang, yung mga mahilig magsabi ng mga may issue ang Pangulo, tapos hanapan mo ng ebidensya, walang ipapakita. Sabi ni Pixie Ann, nasaan naman din kaya yung ipinangako ni Digong noon na gagawing 7 pesos ang bigas. Wala na po. Ayaw na pong pag-usapan ng mga DDS. Ayaw na po nilang pag-usapan yon. Basta ang focus lang po nila yung pangarap ng ating Pangulo na 20 pesos na bigas. Doon na lang po sila nakapokus. Bakit to? Kasi yun yung makakapagpabagsak Pangulong Bongbong Marcos no? Na yung pangako ipinipilit po nila na na yung pangarap ipinipilit nila na pangako daw ng Pangulo. Well, pangarap ng Pangulo pero ito unti-unting sinusolusyonan na ang solusyon, magiging masaya yung ating mga magsasaka din. Di ba? So, Ginoong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Come again, sir?